So punta na po tayo rito kay Abante. Ayan. Alam nyo, naawa ko rito kay Abante kasi nag-uulyanin na. Okay. Nasaan po si BP Sara ngayon? Bago natin pakinggan si Abante, nasaan si BP Sara? Nag-file po kanina ng perjury case kay Madriaga. Nanunumpa po na ang daming picture, nanunumpa si BP Sara sa DOJ. Nasa DOJ, di ba? Nag-file ng kaso. Ewan ko po kung nag-uulyanin na lang to si Abante. Pero pakinggan po natin kung ano yung mga sinasabi ni Abante. Inaalok niya na yung bahay. Bahana sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Baha na raw sa buong Luzon. Ano daw ginagawa ni BP Sara? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Nung bumaha po sa Luzon, nasa Kadayawan Festival. Nung bumaha po sa Luzon, Congressman Abante, nasa Kadayawan Festival po sa Davao si BP Sara. Sige, tuloy natin. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Nasaan daw siya? Nasaan po? Nasa DOJ kanina. Abante, nasa DOJ kanina, nag-file ng kaso kay Madriaga, perjury. Pangalawang kaso niya kay Madriaga ng perjury. Tanong ka ng tanong. Akala siguro ni Abante, nasa abroad si BP Sara. Hindi niya alam narito po sa Pilipinas. Congressman Abante, ito naman si Redon, katabi mo si Abante, hindi mo sinasabi na narito lang sa Pilipinas si BP Sara. Ikaw talaga Redon, oh. Kung nakita na video, sumasayaw pa siya. Meron daw nakita kasi si Abante na video na sumasayaw pa raw si BP Sara. Ano po koneksyon? Ano po koneksyon? Kung sumasayaw po si BP Sara, ibig nyo sabihin, pag may baha na po, bawal na, palagay na nating may sumayaw po si BP Sara. Ibig nyo sabihin, pag baha na, bawal na sumayaw. Nasaan ba siya ngayon? Tinatanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Alam mo rin doon, nakakahiya kayo. Katabi mo siya sa press conference. Dapat binulungan mo. Nariyan po kanina, nag-file po siya ng kaso. Nasa DOJ po kanina. Nag-file po ng kaso. Akala siguro ni Abante, nasa abroad si BP Sara. Grabe, no? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon buwis dito na binibigyan ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos dito. Hindi mo siya maintindihan, no? Sabi niya bumabaha na daw at gumagastos tayo ng milyon-milyon. Ano po koneksyon ni BP Sara sa pagbaha? Bakit po niyo siya sinisisi sa pagbaha? Pastor Abante. Bakit niyo siya sinisisi sa pagbaha? O bakit niyo siya hinahanap habang baha? Sinasabi niyo po ba na talagang wala na kayong inaasahan sa presidente kaya vice president yung inaasahan ninyo? Ay, maganda pa siyang sinasabi, no? Ito po, sabi pa niya rito, maawa ka naman sa staff mo. Okay, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin ito eh. Mandato ng Senado to, Ani Bante, matapos ang anim na araw ng paglilitis. Dapat humarap siya mag-explain, wag niya sasabihin yan sa mga staff niya.
Siya mismo, nakakaawa po yung staff niyang nag-e-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka na sa staff mo. Ayan, hindi, nakuha niyo po ba yung logic ni Abante? Korte po to. Hindi po pwede si BP Sara na basta pumunta ron. Ang korte po nagtatakda kung sino po yung isasalang. Narinig niyo po ba sa sinabi ng presiding officer nang isasalang po natin ngayon ay si BP Sara? Hindi po siya nakalinya, Abante, hindi po siya nakalinya na sumagot. Paliwanag nyo nga, Redon, katabi mo lang oh. Dapat pinapaliwanag mo, panahon pa. Panahon pa po ngayon ng prosecution. Tayo pa po yung nagharap. Prosecution pa po ang nagharap ng mga testigo. Bakit po harap si BP Sara? Bakit po siya magpapaliwanag? Alam mo bang korte, Abante? Hindi ka pwedeng pumunta sa impeachment court at magpaliwanag na hindi ka naman pinatatawag. Ano ka? Hindi po ba nakakatawa? Ang gusto ni Abante, wag daw dapat si Acosta nagpapaliwanag kasi tauhan lang siya, di ba? Oh, dapat si BP Sara daw. Paano magpapaliwanag si BP Sara? Hindi naman siya pinatatawag. Sisingit siya, papunta siya ron. Teka lang muna, Mr. Presiding Officer at mga prosecution at depensa. Ako po ay sisingit. May papaliwanag lang ako. Pwede ba sa korte yun? Sabihan mo naman, Redon. Pinapahiya mo si Abante. Sabihan mo. Eto ka lang, nasa kanan ka lang ni Abante. Oh. Sabihan mo na, wag na po kayong sumabat kahit kailan. Redon, sabihan mo na, wag na po kayong magsasalita kahit kailan, napapahiya lang po tayo. Tingnan nyo, ulitin ko lang, tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa staff mo. Ikaw na yung magpaliwanag. Hindi ko po narinig na pinapatawag po. Wala pong naghain. Hindi po inihain ng prosecution. Panahon po ng prosecution ngayon eh. Hindi po inihain ng prosecution na si BP Sara po ay kanilang testigo. Ibang klase ka talaga, Abante. Sino po ba may sabi na humarap siya? Pwede mo ba siya ipatawag? Hindi ka naman si Chis Escudero. Hindi ka rin naman si Luistro. Oh. Hindi niyo naman pinapatawag bilang at hindi po papayag si BP Sara na maging hostile witness niyo. Mali yung panawagan mo, pag panahon na ng depensa, doon ka magsalita na dapat ang nagpapaliwanag si BP Sara. Yan, pwede mo na sabihin. Pero hindi porket sinabi mo, ay dadalo na si BP Sara. Depende sa diskarte yan ng depensa.